Second hand ba ang sasakyan or motorsiklo mo? Nakapangalan ba ito sa inyo? Kung hindi, panoorin mo ang video na to para hindi ka makamulta ng 40,000 pesos. Kaya tara, samahan nyo ako't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Second hand ba ang sasakyan or motorsiklo mo? Nakapangalan ba ito sa inyo? O nasa unang may-ari pa rin ito nakapangalan? May inilabas kasing utos ang Land Transportation Office or LTO na obligado na raw ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan na i-report sa Land Transportation Office or LTO ang nangyaring bintahan. Kung hindi, may multang aabot sa 40,000 pesos ang mahuhuling hindi susunod. Yes po, tama ang rinig ninyo, 40,000 pesos. Sa administrative order kasi na inilabas ng LTO or Land Transportation Office noong August 30, 2024, nakadetalye ang responsibilidad ng seller at buyer ng sasakyan or motorsiklo. Ang nagbenta ay required na mag-report sa Land Transportation Office at dapat siyang magsumite ng official receipt at Certificate of Registration or yung tinatawag nila na ORCR. At kailangan din nilang mag-submit ng deed of sale ng naturang sasakyan or motorsiklo. At dapat ding magpakita ang seller at buyer ng sasakyan ng kanilang mga valid ID. At may 5 araw lamang na palugit para kumpletuhin ang mga requirements na yan pagkatapos ng bentahan. So ibig sabihin yan, pagkatapos ng 5 araw, dapat kumpleto at napasa na ninyo lahat ng mga requirements sa LTO or Land Transportation Office. Habang ang buyer naman ay may 20 working days para mailipat ang pangalan ng may-ari ng sasakyan. So yung sinasabi na 40,000 pesos ang total na multa, tig 20,000 pesos ang buyer at seller na multa kung hindi nila magawa ang mga naturang requirements. Yes po, tama ang narinig ninyo. Maghahati ang buyer at seller sa multa na 40,000 pesos. So, tig to 20,000 pesos sila. Alam kong marami pang motorista ang hindi nakakaalam ng bagong patakarang ito ng LTO or Land Transportation Office kahit noong September 16, 2024 pa ito sinimulan. Yes po, tama ang rinig ninyo. September 16, 2024 pa ito nagsimula. Retroactive ang administrative order na ito, so ibig sabihin sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos na ito. So kung kayo ay nakabili ng second hand na sasakyan or motorsiklo simula September 16, 2024, dapat nailipat na sa pangalan ninyo ang mga ito. So simulan nyo na po lahat mga proseso at kunin lahat ng mga requirements para mailipat sa pangalan ninyo. At samantalang pag-aaralan naman daw ng LTO o Land Transportation Office ang pagpapalawig ng deadline sa mga dati nang nagbenta or bumili ng segunda manong sasakyan bago pa man inilabas ang kautusan na ito. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga mahuhuling lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. So ayun na nga guys, bago ang September 16, 2024 at kayo ay nakabili ng sasakyan, so pag-aaralan daw muna ang pagpapalawig ng deadline ng LTO. Pero hindi ako sure kung may extension kayo, basta pag-aaralan daw nila. Kaya marami ang umaalma dito. Paano daw kung hindi na nila kilala ang pinagbilhan ng motorsiklo o sasakyan or kung wala na silang contact sa may-ari ng sasakyan? May mga comment din akong nababasa na paano daw kung nasa probinsya or nasa city na yung pinagbilhan nila ng sasakyan. So ibig sabihin nasa malayong lugar na yung may-ari ng unang sasakyan. At may isang comment din akong nabasa, paano daw kung matagal nang patay yung unang may-ari ng sasakyan? Ano ang dapat dadalhin nila? So marami talaga ang naguguluhan sa bagong batas na ito. At marami din ang maiipit na buyer at seller. Para naman sa mga urban transport expert, walang point ang kautosang ito. Red tape lang daw ito or pampatagal ng proseso. At paglilinaw naman ng LTO, legal daw ang batayan ng administrative order na ito.
Katunayan, alinsunod daw ito di umano sa Motorcycle Crime Prevention Act. Dagdag pa ng Land Transportation Office, under our law, in case of accident, ang liable po dyan ay ang registered owner. So malaking abala daw ito sa mga nagbenta ng sasakyan. So kung kayo ay nagbabalak na bumili ng sasakyan, mas maigi na iproseso na ninyo, kunin na ninyo lahat ng mga requirements para mapunta na sa inyo ang pangalan ng sasakyan. At para sa inyo guys, pabor ba kayo para dito? Or masyadong komplikado at marami nang dapat asikasuhin? I-comment nyo po ang reaction ninyo sa comment section kung agree ba kayo dito or abala lang ito. By the way guys, sa mga gustong mag-renew ng lisensya dyan, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung paano mag-renew ng lisensya, kung ano yung mga requirements at kung magkano yung mababayaran ninyo. At para naman sa mga nagbabalak kumuha ng student driver's permit, may video na rin po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Hanapin nyo na lang po. Nandun na po lahat yung mga requirements, qualification at kung magkano yung magagastos. At para naman sa mga may student driver's permit na at gusto nilang kumuha ng non-professional driver's license, may video na rin po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. At para naman sa mga naguguluhan kung ano yung driver's license code na kukunin nila or ipapa-additional nila, may video na po akong ginawa kung ano-ano yung mga sasakyan na dapat ninyong imaneho. At para naman sa mga gustong kukuha ng professional na meron ng non-professional driver's license, may video po kung ilalagay sa description box. Hanapin nyo na lang po. So, kompleto na po yun guys. Nandun na po lahat yung qualification, requirements, step-by-step process, at kung magkano yung estimated na mababayaran ninyo. So, makakatulong na po yun kung magkano yung mababayaran ninyo at kung ano-ano yung mga dapat dalhin. At para naman sa mga magpapadagdag ng restriction code or yung bago ngayon na driver's license code, may video na rin po akong ginawa kung ano-ano yung mga requirements at kailan kayo pwedeng pa-additional ng restriction code or driver's license code. At para naman sa mga nagbabalak mag-take ng exam sa LTO, may video po kung ilalagay sa description box. Mga exam reviewer natin guys, nandyan na, halos nandyan na po lahat. May English, may Filipino din. So kayo nang bahala kung ano yung iti-take ninyo. Kasi pagdating doon, optional lang naman kung ano yung iti-take ninyo, English ba or Tagalog. So tested na po yun guys. Marami na po nag-comment doon na pumasa talaga sila. Meron ding hindi, pero konti lang yung diferensya, konti lang yung mali nila. So mag-study lang ng maigi.